and welcome back po sa aking channel. So, ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo. Ito kasi meron nagtatanong sa akin, paano ba mag-apply ng US Widow Visa? So, yun po. Okay. So, dati kasi, meron akong, kung napanood nyo ng iba kong video, meron kasi akong video dati na tungkol sa Widow Visa. Pero, ang nilalaman lamang nito is, ano ba ang Widow Visa? Yung eligibility, no? Kung po pwede ka mag-apply. So, ngayon naman is, gusto ko i-share sa inyo ang step-by-step guide, no? Ano ba ang mga kailangan? Paano ba mag-apply? Ano ba yung unang gagawin? So, dito, meron akong 9 steps, no? Kung paano mag-apply ng Widow Visa sa US Embassy Manila. So, ayan. Bago, meron tayong, di ba, siyam yun. So, una muna, gather ka muna ng documents. Kasi, hindi naman basta-basta, pupunta ka na lang ng US Embassy. Mag-apply po ako ng yung US Visa. Hindi ganon. So, bago ka pumunta, syempre sa laban, dapat may baril ka, may panlaban ka, no? So, prepare documents. Gather ka muna ng documents. Ano ba yung mga documents na dapat mo i-prepare? Number 1, marriage contract. Patunay na ikaw ay isang asawa ng American citizen. So, kung live-in lamang po kayo, pasensya na, pero hindi po pwede. Kalawa, death certificate. Patunay na ang asawa mong Amerikano ay pumanaw na. So, pwede ka lang mag-apply within 2 years po ng kanyang pagkamatay. Kapag more than 2 years na po, sorry, pero hindi na po pwede. Okay, ano pa? Birth certificate ng asawa mo na nawala, or kung siya ay Pilipino dati at naging Amerikano lamang siya through naturalization, yon, dadalhin mo yon, o kailangan mo i-provide naturalization certificate. Kung wala naman is passport ng asawa mo, no? And divorce decree, kung ilang beses po siya na-divorce, dapat ganun din bilang ang iyong divorce decree na hawak. So, yun na. Kung meron ka ng mga documents, kompleto na yung mga basic documents lang yung sinasabi ko bago mag-apply, no? Kasi marami pang hihingi ng documents ang US Embassy, but ito yung mga sinabi ko is basic documents para makasimula kang mag-apply. So, pag meron ka na nun, di ba meron ka namang smartphone, gumawa ka ng email address gamit ang iyong tunay na pangalan na nasa passport. Kasi yun yung mga gagawin mo sa mga, tawag dito, sa lahat ng papel mo at transaction mo sa US Embassy. No, basta tungkol sa visa mo. Tandaan mo lamang yung password at yung iyong email. Okay. So, yun na. Meron ka ng email, may documents ka na. Ngayon naman, mag-download ka sa cellphone mo ng application na file or image converter at compressor. Para saan yun? Kasi dito, meron akong, sa mga susunod, no? Meron kasi dito yung mga files. Kasi ang US Embassy hindi magtatanggap online ng mga malalaking files. Dapat less than 5 MB, 2 MB, ganun lang. So, para doon yung file converter. Magko-convert yun ng mga malalaking files into smaller file, no? At saka compressor, i-compress. So, magiging maliit na lang siya. So, para tanggapin yung iyong mga documents. Ayan. Okay? Number 1, gather documents. Number 2, fill out online public inquiry at US Embassy website. So, eto po. Meron akong video nito. So, pakitingnan na lamang po. Ito yung paano ba mag-fill out, no, ng public inquiry form. So, ano ba nilalaman nitong public inquiry form na ito? Kumbaga dito kasi, yun nga, ilalagay ko sa video, no? Nasa video na mapapanood nyo. So, nandito, sino ka ba? Applicant ka ba? Petitioner? Ano ba yung nilalaman nito? Dito mo kasi sasabihin kung ano yung rason mo doon sa inquiry. So, lalagay mo doon na ikaw po ay asawa ni ganito, na isang Amerikano, ngunit siya ay pumanaw na. At dahil dito, gusto niyo pong mag-apply ng widow o widower visa sa US Embassy Manila. Yan po. So, pagkatapos nun, i-attach mo yung mga ano doon, mga necessary
files. Katulad yung mga documents na binanggit ko kanina. I-scan nyo yun. Tapos isi-save nyo, diba, sa phone ninyo. Kung wala naman kayong scanner sa bahay, meron po tayong mga applications, no, na kukuha sa Play Store, ganyan. Download po kayo yung scanner, pipicturean nyo, tapos edit-edit lang. Tapos, i-compress nyo or convert, ganyan. Bago nyo i-upload doon sa public inquiry form. So, lahat po yun. Pwede. MC, DC, BC, DD, or diversity degree. Yun po. I-attach nyo po yun. And then, pag nasend nyo na po yun, maghihintay lamang kayo ng reply ng US Embassy. So, pagka-email nyo po nung public inquiry, meron silang mga automatic na reply. Eh, hindi mo naman kailangan i-reply yun. Automatic yun sa kanila na i-reach nyo yung US Embassy sa ganitong number. Yan. Yun yung automatic reply nila. And then, after days or weeks, magre-reply ang US Embassy. Ihingi ng mga karagdagang document or depende kung approve ka, ganyan. So, pero malimit, naghihingi sila ng mga additional na documents. Ayan. Katulad ng pwedeng birth certificate ng mga bata, ng mga anak nyo, Senomar, no? Senomar mo, tapos yung waiver ng affidavit of support, which is I-864W, pwede ring NBI, ganyan. And then, ayun, pag tinanggap nila, pwede ka nang hintay ka na lang ng schedule para sa iyong filing appointment. So, yun, ganun lang kadali. I-send mo lang sa kanila yung sa public inquiry, hintay-hintay ka lang, reply, sagot ka, upload ng documents kung anong hinihingi, and then sila na rin magbibigay sa'yo ng iyong filing appointment kung kailan. So, yun, pag binigyan ka na ng appointment, number 3, file for application on the given schedule. Kung kailan ka binigyan ng schedule, dalahin mo yung mga documents na hiningi sa'yo, yung mga original. Tapos yung Senomar, lagi po dapat updated. 6 months lang po ang validity ng Senomar and 1 year para sa mga NBI. So yun, dadalhin mo yun sa US Embassy. Yan. So, yan, malalaman naman doon kung tawag dito, kung ikaw ay allowed, no? Kasi after ng siguro days and weeks, yan, bibigyan ka ng case number. So, ibig sabihin approved na yung iyong petition, no? Approved, bibigyan ka ng case number na kalimitan nagsisimula lamang sa MNL or like Manila kasi ang embassy nasa Manila. So, ayan. Pag may case number ka na, pwede ka nang mag-schedule ng sarili mong interview doon sa CGI account, no? Kaya kailangan mo ang inyong email address. Ayan. Or, pwede rin hintayin mo ang embassy na magbigay sa'yo ng iyong interview schedule. Okay. That's 5. Schedule interview, no? 4, wait for case number. Hintay ka ng case number. Number 5 is mag-schedule ka ng interview or maghintay ka para sa interview schedule. Number 6, medical. No? Almost 17,000 ang medical. So, after mo medical, okay naman. Hindi ka naman na sputum, ganyan. So, tuloy-tuloy na yon. Interview, bibigyan ka na ng kung clear ka na sa medical, pwede ka na mag-interview. Then, after ng approval sa interview mo, visa on hand ka na, attend ka ng pre-departure orientation seminar, no? Or PDOS na tinatawag. So, saglit lang yun, madali lang. And then, yun na. Pag meron ka na nun, you're good to go. So, yun lamang po, ulitin ko ha. Siyam, number 1, gather document. Number 2, mag-fill out ka ng online public inquiry sa website ng US Embassy. Number 3, mag-file ka ng application doon sa binigay na petsa sa'yo. Number 4, wait for case number para sa interview schedule. Number 5, mag-schedule ka ng iyong interview sa sarili mo, ikaw mismo mag-i-schedule or
wait for the embassy na mag-schedule ng interview. Number 6, medical. Number 7, interview. Number 8, kapag visa on hand ka na, mag-attend ka ng pre-departure orientation seminar or PDOS. And number 9, fly to USA. So, yun lamang po. Super dali. And good luck sa mga gustong mag-apply. Kung meron kayong tanong, sasagutin ko naman po. Ilagay nyo lamang po sa comment box natin. So, yun lamang po. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Have a nice day. Bye-bye.